Ito ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Kung makikita natin sa satellite image animation po na patuloy ang kumikilos ang bagyong si Krising dito sa may bandang Northern Luzon area. Bagamat nasa around 195 kilometers silangan ng Tuguegarao City, tinati ang sentro nito, mapapansin natin yung malawak na kaulapan nito ay tumatama na nga sa nakaraming bahagi ng Northern Luzon, ilang bahagi ng Central at ng Southern Luzon area. Ang tropical storm na si Krising ay may mapagbugso ng hangin na kinati ang aabot sa 75 kilometers per hour or 90 kilometers per hour at kumikilos naman ito sa direksyong west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantala, patuloy naman pinag-iibayo ng bagyong si Krising ang habagat or southwest monsoon na siyang nagdudulot ng pagulan hindi lamang dito sa Metro Manila kundi sa nakararaming bahagi ng gitna ng Katimugang Luzon, ng Kabisayan at maging dito sa southwestern part ng Mindanao. So ano nga ba inaasahan muna natin na mga senaryo regarding sa papalapit na bagyong si Krising? Unahin po natin yung mga lugar na may wind signal, no? Yung mga lalawigan na na-highlight ng kulay na dilaw, yan po yung mga lugar na may wind signal number 2. Ang Batanes, ang Cagayan kasama ang Babuyan Island, ang lalawigan na Isabela, Apayao, Kalinga, itong northern portion ng Abra. Samantala, wind signal number 2 rin dito sa eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, sa Ilocos Norte, at sa northern portion ng Ilocos Sur. Ano nga ba inaasahan ng mga babae natin dito sa mga lugar na may wind signal number 2? Inaasahan pong makakaranas sila ng masungit na panahon at magkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. Pag sinabi po nating masungit na panahon, mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mapagbaha, lalong-lalo na sa mga low-lying areas o mababang lugar. Pag-uunang lupa naman sa mga lugar na malapit po sa paanan ng mundo, lalong-lalo na po kung ilang araw nang nakakaranas sa pag-ulan itong mga nabanggit nating lugar. Samantalang malalakas na hangin na dala nito, pwede makapagpatumba na or makasira ng mga bahay na gawa sa mga magagana materyales, pwede rin po makapagpatumba ng mga ilang uri ng pananim. At ang mga baybaying dagat po ay magiging maalon hanggang sa napakaalon hanggat maaari na pumalawad yan yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Samantala, yung mga lugar naman na naka-highlight ng light blue, yan po yung mga areas na may wind signal number 1. Ito pong lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, yung natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Abra, ang buong Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, lalawigan ng La Union, itong northern portion ng Pangasinan, wind signal number 1 din sa northern portion ng Aurora at sa northeastern portion ng Nueva Ecija. So, yung mga lugar na may wind signal number 1 naman po, posibleng makaranas sa mapagulan, pagbugso ng hangin at katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Bagamat yung may kahinaan yung hangin pag wind signal number 1 kumpara sa wind signal number 2, dapat po lahat po tayo sa mga lugar na may wind signal regardless of kung mataas ba o mababa ay patuloy maganda, mag-ingat at patuloy ang paipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at lokal na disaster reduction managing officers para sa patuloy na gawain pangkarigtasan, disaster preparedness and mitigation measures patungkol sa papalapit ng bagyong si Krising.